Mga kapuso, alamin naman natin ang latest sa bagyong tatawaging Ferdy. Makakaprem natin live si Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Good morning po, Miss Ana. Yes po, magandang umaga po, Sir Arjo, kundi sa ating mga taga-subaybay. Malayo pa po sa bansa ang binabantayan nating bagyo. Posible po bang lumakas pa yan bilang super typhoon? Yes po, tama ho kayo, no? Malayo pa ho ito sa ating karagatan. Nasa layo pa po itong 1,975 kilometers silangan ng Central Luzon. At sa ating pagtaya, intensifying o papalakas ho itong bagyong may international name na Bebinca. At sa ating pagtaya nga, posible itong pumasok na ating PAR bukas ng hapon or gabi at tatawagin ho natin itong bagyong si Ferdy. At sa ating pagtaya, posible po itong umabot sa typhoon category dahil nga nasa karagatan nito at inaasahan natin na makakakuha pa po siya ng lakas. At base sa ating latest analysis ay hanggang typhoon category pa po yung ating nakikita. Ngunit kung meron po tayong update or kung meron pagbabago ukol dito sa magiging track or lakas, hindi itong banabantay nating bagyo ay magbibigay po tayo ng update o abiso po sa publiko. Miss Ana, may chance po bang maglandfall itong si Ferdy? Tsaka may direktang epekto po ba ito sa ating bansa? Sa ating pagtaya ho, wala itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi po na ating bansa dahil nga yung magiging lokasyon po nito o yung pagpasok niyo ho sa PAR ay nandun na ho ito sa may northeastern boundary ng ating area of responsibility. So pagpasok niya po doon ay halos nasa corner po yung nakikita natin, no? Kaya posible papasok siya ng Friday at lalabas din ho ito pagdating ng Sabado. So nakikita natin na wala siya magiging direktang epekto sa ating bansa, ngunit yung habagat po, yun po yung ating minomonitor dahil nga intensifying o papalakas pa ho itong bagyong paparating. Kaya nakikita natin na magpapaulan po ito o maghahatak ng habagat na magdudulot ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Miss Ana, speaking of habagat, kasing lakas po ba ng nakaraan, yung parang sa Karina, itong mga ulan na dala ng habagat ngayon? Yes po, no? So iba-iba naman ho yung karakteristik ng ulan o yung paghatak po, nakadepende ho ito sa may bagyo, no? Pero yun nga po, depende sa magiging takbo o magiging track po nito. Pero yun nakikita ho natin, posibleng may malalakas na buhos ng pag-ulan din. Posible po yung intense na mga pag-ulan din na which is naranasan din ho natin kay Karina. So posible rin hong may mga areas na makaranas din po ng malalakas na bugso ng pag-ulan, dala ng habagat, lalo na itong area ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, and sa other parts pa po ng Mindanao. Pero yung concentration ho ng pag-ulan natin ay nandun sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So yun po yung nakikita natin na posible pong makaranas ng mga hanggang sa intense na dami ng mga pag-ulan. Nito pong, kung ikukumpara natin sa kay Karina, no, so posible ho yung ganong kadami ng mga pag-ulan sa mga areas po na aking nabag. Miss Ana, to last question, maiba lang po, no? Sabi po ng Pag-asa ay maaaring gumamit po ng AI para sa weather forecasting. Paano po? Pwede po bang pakipaliwanag po sa amin, Miss Ana? Yes po. Sa kasalukuyan, meron po tayong ongoing na project or may mga pag-uusap po tungkol ho dyan, no? So, yan po, gagamitin po natin yung AI para mapalawag pa or mapaganda pa rin po natin yung ating forecasting. So, may tulong pa rin po ito ng human intervention. So, titingnan po natin kung gaano po kalaki yung magiging tulong po nito para ma-improve po yung ating mga products and services sa pub. Magandang umaga at maraming salamat po, Miss Ana Clorin Horda, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.